Uunahan nga ba ng San Miguel Beer itong si TNT Tropang Giga Coach Chot Reyes sa pag-offer ng kontrata dito kay kay Christian Stanhardinger? Sigurado naman alam nyo na yung lumabas na balita na ang TNT Tropang Giga ay interesado raw na makuha ito si Christian Stanhardinger at ang gagawin daw nila ay mag-o-offer ng kontrata dito kapalit itong si Mikey Williams. So parang Mikey Williams to SMC at Christian Stanhardinger to MVP Group. Pero ngayon, pinag-iisipan daw ng SMB Management ng San Miguel kung o-offeran muna nila ng kontrata itong si Stanhardinger. Parang nagdadalawang isip daw ang SMC kung pakakawalan nga nila itong si Stanhardinger dito sa MVP Group dahil baka lalo itong lumakas. Kasi nga naman itong dalawang conferences magkasunod na nag-champion ng MVP Group at the expense pa yan ng SMC. So yan ngayon ang aabangan natin. Kung sakasakali, of course, magiging reunion ito o comeback para dito kay Christian Stanhardinger dahil dito siya sa San Miguel unang naglaro pero na-trade nga siya sa Global Port at eventually napunta sa Hinebra. So sa ngayon, abangan na lang natin kung sakasakali nga na makuha nitong San Miguel Beer itong si Christian Stanhardinger. If ever matuloy yan, magre-resolve ba na yung problema ng San Miguel sa big man? Pero ang tanong, magagamit kaya ng tama ng management o ng coaching staff ng SMB itong si Stanhardinger? Dahil itong si Stanhardinger, nakita natin, epektibo yan kapag siya ang main man doon sa koponan katulad sa Hinebra at doon sa Global Port. Ang problema kasi pag nasa San Miguel siya, nagiging backup siya ni Junmar Fajardo so limited yung minutes niya, pati na yung kanyang touches. So, abangan natin kung ano magagawa ni George Gallen kung sakasakali nga na magdesisyon sila na kunin itong si Christian Stanhardinger at maidagdag dito sa lineup na San Miguel. At kung sino naman siyempre ang kanilang ite-trade kapalit ng nasabing big man. Naaalala ba ninyo nung itong si Jeremiah Gray ay inanunsyo ni Coach Tim Cone na maglalaro daw doon sa Governor's Cup? Ayon doon sa mga artikulo, lumabas nga to sa Spin na early part daw ng Governor's Cup makakabalik na itong si Jeremiah Gray. Pero hanggang sa natapos yung Governor's Cup, hindi ito naglaro. So, ang tanong ngayon ay ano ba nangyari dito kay Jeremiah Gray? Lumala ba yung kanyang injury? Yan ngayon ang tinatanong ng karamihan, lalo na at may mga nagsasabi na itong si Jeremiah Gray nga ay damaged goods na ba o dapat na bang i-trade? Dahil yan ngayon ang kinukonsidera ng marami, lalo na at parang nahihirapan sila na ma-process o matapos yung pag-rehab nito dahil paulit-ulit na lamang yung sitwasyon kung saan ito ay nai-injure. So ano ba ang dapat gawin ng Hinebra dito kay Jeremiah Gray? Well, aabangan natin dito sa Commissioner's Cup kung ito ay makapaglalaro na talaga. Ilang beses na kasing inanunsyo na ito ay maglalaro pero hanggang sa ngayon ay wala pang nangyayari. So abangan na lang natin kung ito nga ang matutuloy na. So for example, kung matuloy nga na itong si Jeremiah Gray ay makapaglaro sa Commissioner's Cup, syempre i-evaluate muna yan nitong si Coach Tim Cone at ng management, hindi lang yung kanyang performance kung hindi, pati na yung kanyang health status. Kung nararapat ba talaga na itong si Jeremiah Gray ay makapaglaro pa para dito sa Barangay Hinebra. Kaya yan ngayon ang i-consider natin at pagmamasdan. Alam natin to si Jamie Malonzo, clear to play na yan. Actually, kung hindi lang talaga medyo nag-iingat ang management din, baka pwede na sana yan sa Gilas. Tignan na lang natin. Pero mukhang hindi isi-sit out muna si Malonzo dito sa Gilas at ire-reserva siya dito sa Commissioner's Cup. So abangan natin kung ito si Jamie Malonzo ay makapaglalaro na at si Jeremiah Gray. Good news naman ito para dito sa Converge Piper Xers. Dahil nung inilabas na yung schedule ng MPBL Finals, mukhang baka sa 4th game ng Converge dito sa Commissioner's Cup ay makapaglaro na itong si Justin Baltasar. So good news yan para sa Converge at pati na rin sa mga fans ng PBA na matagal na gustong makita ang nasabing player. Siyempre yan ngayon ang inaabangan ng maraming fans dahil gusto nila na makita yung tandem nito dito kay Justin Arana. Mataas ang hype dito kay Baltasar pero nakita naman natin doon sa mga past performances niya na ito ay nagpapakitang gilas talaga at kaya namang mag-deliver kung pag-uusapan ay yung performance, points, rebounds at depensa. Kung nanonood kayo sa MPBL, nakita naman ninyo yung mga stat line nito. Siyempre sasabihin ng iba, laro sa MPBL kumpara sa PBA. Totoo yan.
Pero maganda rito kay Justin Baltasar, meron na yung international experience. So dito natin masasabi na ready na yan. Hindi siya katulad ng ibang rookies na hilaw pa talaga. Ito si Baltasar, alam natin na may experience na yan, kaya ready na yan humarap dito sa mga big men sa liga. Ang magiging tanong dito, syempre, masusubukan kaagad ito si Baltasar dahil nga unlimited ang height dito sa Commissioner's Cup. Parang si Junmar, sabi nga ng iba, masusubukan dahil unlimited yung height. So yan ang aabangan natin dito kay Justin Baltasar. Yung ibang players ng Converge, ready na lahat. At itong si Pau Habilionar mukhang makapaglalaro na rin para dito sa Fiber Xers. So fully loaded talaga sila pagdating dito sa semifinal o dito sa Commissioner's Cup. Ito si Coach Franco Atienza at si Assistant Charles Chu at Consultant Raiko Turman. Ang ganda na ng ginawa dito sa lineup ng Fiber Xers. Kaya marami nagsasabi na isa talaga sila dito sa mga potential na underdog o dark horse sa darating na Commissioner's Cup dahil mahusay din daw yung nakuha nila na import. Okay, sa ngayon, ang balita naman natin pagdating dito sa Blackwater Bossing ay mukhang determinado sila na maghanap ng isa pang big man na pwedeng makuha dahil nga nawala sa kanila si Troy Rosario at ang magiging import nila dito sa Commissioner's Cup ay si George King na undersized. 6'6 lang itong si George King kasi laki ni Justin Brownlee at alam natin na yung ibang import dito mga 7-footer. So yan ngayon pinag-iisipang mabuti nitong Blackwater Bossing kung sino makukuha nila na big man available. Yan ngayon ang pag-aaralang mabuti syempre ng management dahil itong Blackwater Bossing kahit sabihin natin na farm team yan ay medyo lumalaban naman, hindi katulad nitong Terra Firma Jeep. So abangan natin kung sino pwede nilang makuha. Meron naman sa free agency katulad nito si Joseph Taha na pwede nilang magamit. At sa ngayon, alam natin na merong mga teams na magre-rebuild din. So pwede na dyan kumuha ng mga players itong Blackwater. Depende yan sa magiging takbo ng negosasyon. Pero ayon naman doon sa iba, mukhang kukunan din ng big man itong Blackwater dahil parang interesado raw ang NLEX na makuha si Christian David. Si Christian David kasi parang hindi pa nare-realize yung potential niya dito sa NLEX Road Warriors. Kaya ngayon, o dito sa Blackwater Bossing rather, kaya ngayon ay gusto na nakunin ito ng NLEX Road Warriors. Hindi pa natin alam kung papayag yan ng Blackwater pero medyo mahirap kasi nga alam natin na ang Blackwater nangangailangan din ng big man. So kung pakakuwalan pa nila si Christian David, talagang mawawalan sila pagdating sa front court. So yan ang aabangan natin kung papayag dito si Coach Jeffrey Cariaso. If ever na matuloy nga to, dito natin makikita talaga kung anong magiging sitwasyon dito sa Blackwater at kung matutuloy nga yung rebuilding na gusto nilang mangyari. Dahil dito sa Blackwater Bossing, alam natin na dyan kumukuha talaga ng mga players ng MVP group. Shout out kay Joseph Pineda, Jonel Alagon at Celino Valles family, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, pinabati din natin si Malyari Mascariñas, si Dalmacio de Guzman, Alicia Garcia, Michael D., Katsakino Dokusin, pinabati din natin ang iba pa nating mga taga-subaybay katulad ni Anthony Alon at yung kanyang family, pati na rin itong si Edwin Carmona Jr., si Dexter Domer, Enju, si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Andrea Alexis at Mitch Bagares at iba pa.